Mapagpalang umaga sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, hallelujah. Muli, Ama, kami po ay nandito at nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagpamahal. Salamat, Ama, at kami po ay inyong pinipon ngayong araw na ito upang makinig ng inyong mga salita. Dalangin namin, Ama, na kami po ay nagpakalinisan. Dalangin namin, Ama, na puspusin mo po kami ng inyong mga Espiritu. Buksan mo po aming mga puso at isipan nang nawa ang inyong mga salita ay aming matanggap at maitanong sa aming puso, Ama. Lord, gamitin mo po ako na inyong bibig at ito po ang mauna sa akin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. So ngayong umaga po, ang ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol po sa spiritual rebirth. Amen? Spiritual rebirth. Okay. Ang spiritual rebirth po ay, ito po ay ang pagiging born again. Amen? At gusto ko pong i-explain na ang pagiging born again po ay hindi po ito religion, ngunit ito po ay estado ng ating spiritual na buhay. Amen? Ito po ay estado ng spiritual na buhay at kasama din po dyan ang ating pananampalataya. Amen? Kaya po mga kapatid, ito po ang kailangan natin na tayo ay mag-born again. Or, yung sa title nga natin, spiritual rebirth. Amen? At pag-aaralan po natin yan at makikita po natin yan dito sa John chapter 3. Okay? So babasahin po natin sa John chapter 3 verse 1 to 2 muna. Okay, sabi po dito, Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. Verse 2. Sabi po dito, He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. So dito po, nabasa po natin na meron po itong isang lalaking ito na nagngangalang Nicodemus. At tinabi din po dito kung sino siya. Sabi dito ay isa po siyang membro ng Jewish ruling council. At maintindihan po natin na isa siyang mataas na tao, kumbaga. Siya po ay nakapag-aral at siya po ay eksperto sa batas ng Diyos. At sabi din dito, one night, he came to Jesus. Okay? Kung titignan po natin, pinuntahan niya si Jesus at maintindihan natin na meron siyang hinahanap. He has that seeking heart and he has that longing to know more of God. Meron siyang kagustuhan na mas makilala pa ang Panginoon. In short, may curiosity si Nicodemus about kung sino si Jesus. At naiintindihan ni Nicodemus na si Jesus ay hindi basta-basta isang tao. Sapagkat nakita niya na ang mga ginagawa ni Jesus ay hindi basta-basta, sapagkat si Jesus po ay gumagawa ng signs and miracles. At sinabi niya dito, hindi ito magagawa ng isang pangkaraniwang tao kung hindi niya kasama ang Panginoon o wala ang Panginoon sa kanya. At verse 3, sabi po dito, ituloy po natin basahin sa verse 3. Sabi po ni Jesus, ang reply po niya, Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Verse 4.
How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell to you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and born of spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Okay? So, dito po, in-explain po ng ating mahal na Jesus sapagkat nakita natin, very curious si Nicodemus sa kanyang mga nakita na ginawa ni Jesus. At ang kasagutan dun, sinabi ni Jesus, parang hindi ko diretso yung sagot ni Jesus, parang sinabi niya dito, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born again. Oh, hindi diretso yung sagot, no? Ang sinabi po ni Jesus dito sa verse 3, kingdom of God. Okay? Parang ang mga nakita mo lang na Nicodemus ay patikim lang yan kung ano ang meron sa kaharian ng Panginoon, sabi niya. Ngunit sinabi niya din dito kung paano makakapasok sa kaharian ng Panginoon. At ang kasagutan ay to be born again. Okay? At nagtaka naman si Nicodemus, paano maging born again? Hindi naman tayo makakabalik sa sinapupunan ng ating mga ina. Sabi niya, siguro po mga kapatid, maiintindihan natin na si Nicodemus ay may edad na, matanda na, hindi ka naman po magiging mataas na tao kung ikaw ay napakabata. Kailangan mo ng ilang taon para makamit ang estado na yun. Okay? So, curious si Nicodemus, paano mangyayari yan, Jesus? Okay? Hindi pwede papasok ulit ako sa sinapupunan ng ating ina, sabi niya. At ang kasagutan po ni Jesus dyan, we must be born of water and born of spirit. Ganun pala ang tinutukoy ni Jesus. Nicodemus was talking about physical rebirth. See, Jesus naman, ang tinutukoy pala niya dito ay spiritual na rebirth. Amen. At sinabi po ni Jesus dito, okay, you must be born of water and born of spirit. Okay, born of spirit. Okay, because the kingdom of God is spiritual. Okay, hindi po physical ang langit. Okay, ang langit kung saan nakaupo ang ating mahal na Ama, ang ating Panginoon. Okay, this is spiritual place. Okay, wala pong physical yung mga nahawakan natin ngayon. This nakikita natin ngayon, these are all physical. But the kingdom of heaven is a spiritual place. Okay? At yan po ang gusto nating makamit na makapasok po tayo dyan. At sinabi po ni Jesus ang solusyon kung paano makakapasok dyan. We must be born of water and born of spirit. Amen. First, born of water. This talks about, ang tinutukoy po nito ay ang baptism. Amen. Ang baptism po, ito po ay nagre-represent na tayo po ay magpapalinis. Amen? Okay? Sapagkat sa kaharian ng Diyos, everything is holy, everything is clean. Na itong physical na katawan natin, these are all, hindi po ito malinis ka. It represents na kailangan natin magpalinis po mga kapatid. Amen? Ang water baptism po, ito po ay sumisimbolo ng ating submission. Ito po ay sumisimbolo ng ating pagsisisi. Amen? This is a proof na
tayo po ay nagsisisi. Amen? Ito po ay patunay. Okay? Saan po tayo magsisisi? Sa ating mga kasalanan, sa ating makamundong buhay. Amen? So, ang water baptism po, ito po ay ginagawa na sumisimbolo na I submit my life to Jesus because Jesus is my Lord. He is my Savior. Okay? Mga kapatid, hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Amen? Si Jesus lang po ang makakapagligtas sa atin. Okay? Kaya po, dito sa water baptism, ito po ay kailangan natin sundin. Okay? Si Jesus mismo, nagpabaptize po siya. Okay? Maski wala siyang kasalanan. Ngunit ginawa niya ito upang tayo ay merong tularan. Amen? So, first, sabi niya dito, you must be born of water. Okay? Born of water represents baptism, represents repentance, represents cleansing. Okay? Pagkatapos niyan, sabi niya din dito, you must be born of spirit. Okay? Pag tayo po ay nalinis na, tayo po ay sumuko na sa ating mahal na Panginoong Hesus, tayo po ay nalinis. Okay? Pag malinis na po tayo, ang banal na Espiritu po ay mananahan sa atin. Okay? Mananahan po sa atin ang banal na Espiritu at tayo ay magkakaroon ng new identity. We will have our identity in Christ. Amen? Because God will fill us with His Holy Spirit. We become new creation. Tayo po ay bago na. Amen? Kaya po, rebirth. Di ba? Pag rebirth, bago. Okay? So, tayo po ay merong bagong estado na ng ating spiritual na buhay. At tayo po ay magiging makonsider na anak ng Diyos para po dun, parang dun sa nangyari po sa baptism ni Jesus. Okay? When He was baptized by John the Baptist, okay? He was nilublob sa tubig, sa Jordan River. Nung inahon po siya, okay? Heaven opened. The Spirit of the Lord descended on Him, alighting Him, and God the Father declared, "This is my Son, whom I am well pleased." Ganon din po ang mangyayari sa atin. If we will be born of water, through baptism, and born of the Spirit will fill us. Okay. So ang katanungan, kailangan ko bang mabaptize? Kailangan ko bang mapuspos ng banal na Espiritu? Yes, kailangan natin. Amen? Ito po yung tinutukoy ko sa na spiritual rebirth, to be born again. Okay? Mga kapatid, hindi po sa pilitan na tayo ay magpalublob na hindi natin naintindihan. Dapat po natin maintindihan natin ang salita ng Diyos, maging klaro sa atin upang meron pong may pagtanggap talaga sa atin, mga kapatid. Amen? At po, kapag tayo ay na-born of water and born of the Spirit, tayo po ay nabago, okay, ng ating Panginoon. Okay, kaya nga, rebirth. Okay. Kung titignan po natin sa istorya na binasa natin about Nicodemus and Jesus sa kanilang pag-uusapan, Jesus is opening the mind of Nicodemus. Jesus is revealing to Nicodemus the will of the Father, kung paano tayo makapasok sa langit. Okay? At ganyan din po ang kailangan natin, mga kapatid. We need our minds, ang mga isipan natin, to be transformed upang maintindihan natin ang salita ng Diyos. We need our minds to be renewed, okay? Upang maging klaro sa atin ang kalooban ng Panginoon. Amen?
dito po sa Romans chapter 12 verse 2, Romans 12 verse 2, sabi po dito, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Amen? So dito po mga kapatid, sinabi po dito sa salita ng Diyos na kailangan natin ma-transform at ma-renew ang ating mga isipan. Amen? Bakit po? Sapagkat the devil, okay, the devil has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel. No? Ang kaaway, ang demonyo po, binulag niya po ang mga tao. Okay? Binulag niya po ang mga, hindi po yung literal na mata, ngunit binulag po ng demonyo ang isipan ng mga tao. Kaya po hindi nila nakikita ang kalooban ng Panginoon, hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Panginoon. Ngunit ito po ang kailangan natin gawin. Amen? We need to be transformed and we need to be renewed in mind. Paano po natin yan magagawa? Sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Okay? Sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Why? Faith comes. Ang pananampalataya po, dumarating po yan. Okay? Faith comes upon hearing and hearing the word of the Lord. Amen? Kaya po mga kapatid, tayo ay blessed, tayo ay pinagpala ng Panginoon sapagkat meron po tayong gawain ganito. Mayroon tayong Bible studies, nagtitipon-tipon po tayo, at tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos upang mabuksan ang ating isipan, ma-renew, matanggal ang pagkabulag na idinulot ng demonyo. Amen? At pag na-renew ang ating isipan, na-transform ang ating mga isipan, makikita natin dito nakasaad na, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen? So, ipagdasal natin na ang pagkakaintindi ay dumating din sa atin. At ito po ang nangyari kay Nicodemus. His mind was transformed. His mind was renewed. Amen? Kaya po si Nicodemus, mga kapatid, siya ay sumunod din sa ating mahal na Jesus. Amen? Hindi man siya sumunod na gaya ng mga alagad niya, mga apostles, sa kung saan pumunta si Jesus kasama nila. Si Nicodemus din po ay naging tagapagsunod. Okay? He might stay there, stay man siya doon sa Jerusalem. Okay? Ngunit makikita po natin yan. Ano yung patunay na sumunod din si Nicodemus, kay Jesus? Nung namatay po si Jesus, okay? Isa po si Nicodemus na nag-alaga doon sa katawan ni Jesus. Siya din po ay isa doon sa mga naglibing kay Jesus. Nakikita po natin yan sa Book of John. Amen? So yan po mga kapatid. Romans 12 verse 2, kailangan ma-renew ang isipan natin. So parang ganun nung nagkita si Nicodemus at si Jesus, nagtatanong si Nicodemus, so ng mga bagay-bagay na gusto niyang malaman, at iyon po ang ginawa ni Jesus. He is renewing the mind of Nicodemus na kailangan mo itong maintindihan. Kailangan mo ma-born of spirit, ma-born of water and spirit. Amen? So, ganyan po mga kapatid. Okay? Yan po, Romans 12 verse 2. Okay? At makikita natin dyan na maintindihan natin ang perfect will ng ating Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24.
Ephesians chapter 4, 22 to 24. Okay, nakasaan po dito? You were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind, and to put on your new self, created to be like God in true righteousness and holiness. 24. Ayun pala, nabasa na natin. Okay? So, dito po mga kapatid, sinabi dito na we need to, sa verse 22, balikan po natin. Sabi niya dito, you were taught that with regard to your former way of life, to put off your old self, okay, which is being corrupted by its deceitful desires. Okay? Sinasabi po dito sa salita ng Diyos na we need to put off, tanggalin na natin yung ating old self. Okay? Ano yung old self natin? Ito yung dating ako na makasalanan. Kasi sabi po dito, which is being corrupted by its deceitful desires. Okay? Kaya po mga kapatid, okay? Spiritual rebirth is putting off your old self. Okay? Spiritual rebirth is putting away your former life, yung dating buhay natin. Okay? And spiritual rebirth, makikita po natin dito sa 23, okay, verse 23 and 24, to be made new in attitude of your mind, and to put on your new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Okay? So, ang spiritual rebirth, sabi po dito, we will be made new in attitude and mind. Okay? Pag na-reborn po tayo spiritually, even yung attitude natin, yung pag-uugali natin ay mababago. Okay? Spiritual rebirth is we gain new self created in righteousness and holiness. Okay? So kaya makikita po natin dyan, maging bago tayo, there will be holiness in us. At sabi po ng salita ng Diyos, be holy, for I am holy. Amen? Pero mga kapatid, kailangan talaga natin magpalinis. Okay? And we need to be reborn. Okay? Kung makikita po natin mga kapatid, okay? Doon, kung babalikan natin yung kay Nicodemus at kay Jesus, at night, Nicodemus went to Jesus knocking. Okay. Hello, Jesus, nandyan ka ba? May mga katanungan ako. Ngayon naman mga kapatid, si Jesus na ang kumakatok sa ating mga puso. Amen? Revelations 3 verse 20. Revelations 3 verse 20. Ito po yung last natin na talata. Okay. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Amen? So, si Jesus na mismo ang kumakatok sa buhay natin at kailangan po natin tanggapin. Amen? Sabi niya dito, kung naririnig mo ako, buksan mo yung pintuan. Amen? Yung pintuan ng puso mo, gustong pasukin ni Jesus. Bakit? Gusto niyang magkaroon ng relationship sa inyo. No? Sabi niya, I will come in and eat with that person and they will be eating together. That represents relationship. Amen? So mga kapatid, let us allow Jesus in our lives. Let us allow Jesus to renew our minds also. Amen? Let us allow Jesus to transform our lives. Let us allow Jesus to restore us to the Father. Amen? Kaya mga kapatid, let Jesus in. Amen? Sabihin po natin yan sa katabi natin. Let Jesus in. Amen?
and let us be reborn in the Spirit. Amen? Born of water and born of Spirit. Amen? So yan lang po ang aking maibabahagi ngayong umaga. Let us pray that the Holy Spirit will speak to us at ang Espiritu po ng Panginoon ang magpupuno niyan. Amen? Hallelujah. So let's pray. Hallelujah. Father God, we praise you and we thank you. We give you glory, O God. And may we pray, O Lord Jesus, na patuloy ka po na mangusap sa amin, Ama. Patuloy ka po, Father God, na magbigay sa amin ng pagkakaintindi ng inyong mga salita. At nalangin namin na ikaw din po ang manahan sa amin, Banal na Espiritu. At tulungan mo po kami na magawa ang kalooban ng Diyos Ama. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray.